Lang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan. Kaibigan natin na si Joey DeVivry, no? Yung vlogger, DDS vlogger nating kaibigan, na update po ito patungkol po dito sa pinost ng US Department of State. Okay? Ano ba ang pinost nila? Ito, lakihan natin para mabasa nating lahat. Okay? Anong sinabi? The US or the United States of America welcomes the decision by interim President Delcy Rodriguez and Venezuela to withdraw from the ICC and the new Venezuelan government's partnership on America-led efforts to dismantle the corrupt and worthless ICC. Ayan. Yung Venezuela po, tumiwalag at ang kanilang leader. The so-called court has been investigating Nicolas Maduro since 2018. Alam naman po natin ito, no? With no result. Ayan. The ICC has instead wasted its resources on investigating and charging persons from countries that have competent, independent judicial systems and which never submitted to the jurisdiction of the court. This is blatant overreach, political bias, and selective enforcement. The ICC is neither credible, independent, nor legitimate. Itong nangyari daw kay Nicolas Maduro, nagsasayang lang sila ng pera. Sa akin rin naman, itong ginagawa nila kay former President Duterte, nagsasayang din sila ng pera. Pero as what the 18 ex-Marines said, corrupt ang ICC kasi they are receiving money di umano sa mga politicians, mga kalaban ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yan ang claim nila. So posibleng totoo na biased itong ICC kaya dapat lang madismantle sila eh. Thanks to President Donald Trump's leadership and the efforts of brave American service members, Maduro is now facing justice in U.S. court for crimes he has committed. It is time to dismantle the ICC. The U.S. calls on all members of the ICC to withdraw from Rome Statute. Pilipinas, BBM, ano na? Member ka? No. I mean, hindi pala member. Dati tayong member. Inunahan na ni Duterte na tumiwalag sa ICC, di ba? Ngayon, BBM. Di ba sip-sip ka sa Di ba sip-sip ka man sa Amerika? Papunta-punta ka pa doon na kinausap mo si Donald Trump, di ba? Ano na? Di ba? Di ka man nahiya? Pinakulong mo si Tatay Digong doon sa ICC? Ayun pala yung kaalyado mong halik ka sa puwet ng Amerika? Di ka man nahiya dito? Delikadesa lang, BBM. Delikadesa. Di ba? Kasi itong ICC, wala na talaga ito. Wala na talagang patutunguhan yung instead na nakakatulong sila sa mga bansa na medyo inaabuso ng kanilang sariling mga ito pa yung ICC, ginamit pa for political weapon. Yan. Ito, example sa nangyari sa Pilipinas. Nakikialam sila sa away politika dito sa Pilipinas. Hindi maganda. Hindi talaga maganda. Kinulong pa nila si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong ang unang nagkikriticize dyan sa ICC. Hindi po nagkamali si Tatay Digong na nagkikriticize dyan sa ICC. Bakit kayo mangingialam sa problema namin dito sa Pilipinas? Maraming mga inosenteng bata, babae, mga senior citizen. Nung panahon, pati senior citizen binibiktima. Dahil dyan sa sira na ang mga utak dahil sa lulong sa bawal na gamot. At walang ibang nag-solve yan na politician, si Tatay Digong lang. Kasi may malasakit siya sa taong bayan. Kasi walang ni isang leader o politician o presidente na kayang i-overcome itong mga buwang na ito ng mga adik. Si Duterte lang ang matapang. Okay? Yan po. Yan, to make the long story short. At ito, panoorin po natin itong pahayag ni VP Sara sa Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba siya nagbigay ng mensahe sa Iglesia ni Cristo? Panoorin po natin. Play. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Yan. Ano pala? Anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Palakpakan.
Ah, sa lahat ng mga audience ko dito sa Donmar TV na mga members ng Iglesia ni Cristo, happy anniversary po sa inyo in behalf of the Donmar TV community. Ayan, maraming salamat. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan, sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan, no, grabe yung mensahe ni VP Sara, no. Nakakataba ng puso sa mga members ng INC, di ba? Ina-appreciate pa ni VP Sara yung Iglesia ni Cristo, di ba? Sa lahat ng mga ginagawa ng Iglesia ni Cristo, nakialam sila sa problema ng ating bansa, no? Hindi naman nanggugulo ang INC. Sila lamang po ay nagpalabas ng kanilang saloobin kung ano ang nagiging boses ng INC, no? Kung ano ang nagiging hinanaing nila, yun rin ang mga boses at hinanaing ng buong sambayan ng Pilipino. Ayan, palakpakan, di ba, ng ICC, ng INC pala, ICC. INC. Ayan, nalilito tayo, ICC. Donmar, ha? Ito talaga Donmar. Ito naman, pakinggan natin itong si Attorney Harry Roque. Ano na ba ang magiging mangyari kay Tatay Digong kapag madismantle na ang ICC? Ito po, panoorin natin si Attorney Harry Roque. Play! Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Narito po kami ngayon sa bahay ng isa kong matalik na kaibigan dito sa Vienna. Sa labas po siya ng Vienna pero napakagandang lugar, no? At kami po ay nagbabarbecue. Talaga naman pong kapag ikaw ay nasa malamig na lugar at magandang panahon, pinagsasamantalahan, no? Talagang nagdibilad sa labas at ngayon po kami nagbabarbecue. Napakadami ko pong nakain liempo, no? At sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkain at meron kaming halo-halo bar parang nasa Pilipinas din. Anyway, alam ko po na napakahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon, so pasensya na po. Pero hindi naman po nawawala sa isip at sa damdamin natin ang ating mga kapwa-Pilipino na alam natin na naghihirap. Alam niyo po, no, ang dami mga pangyayari ngayon, no? Pagamat si VP Sara ay talagang patuloy ang kanilang pagtatangka na pabaksakin, ay lumabas na naman ang survey, no? Mahigit 20 points ang agwat po niya kay Lenny. Alam niyo po, ibang klase talaga itong si VP Sara, no? Ang akala ng mga kalaban, kapag sila ay nag-impeachment, nangyari kay VP Binay na bumagsak hanggang hindi na nga nanalo para presidente. At lumabas ay si Tatay Digong na wala namang akalain maging presidente. Walang pagkakaiba po kasi ni VP Sara, kahit anong sirang gawin nila, wala naman silang mapakitang tagong yaman. Ibang klase naman kasi nakita ng taong bayan, yung farmhouse ni VP Binay na parang Disneyland, no? Wala naman ganun si VP Sara, no? So, ang epekto ng kanilang impeachment, imbis na bumagsak si VP Sara, lalo pang tumaas. Naalala nyo na yung isang survey, bago itong last survey ng impeachment, malapit na si Lenny. 10 points na lang ang diferensya nila. Ngayon, more than 20 points ang diferensya. Nagpapakita po talaga na habang ginigipit itong si VP Sara, lalong napapalapit sa taong bayan. Kasi alam naman natin na habang humihirap ang buhay, kinakailangan magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng bagong leader. Pero siguro, bukas pag-usapan natin yung mga surveys na yan at kung ano mga ibig sabihin yan para sa kandidatura ni VP Sara at sa ating kinabukasan bilang mga Pilipino. No? Pero ngayon, ang gusto ko pag-usapan, kahapon, nung Biyernes pala, nagbutuhan ang mga miyembro ng ICC kasi bakila yung ICC prosecutor na si Karim Khan. Ako po, ang sama ng loob ko dyan, talagang dinideklara ko naman po, may sama ako ng loob dyan, siya po yung nag-object nung ako dapat ay papasok bilang isang abogado at ang sabi niya, ay nako yan, ay maraming kaso sa Pilipinas pag yung papasukin bilang abogado yan. Yung mga panahon na yun, wala naman akong kaso, no, congressional warrant of arrest lang. Ngayon, siyempre, meron na mga kaso, so naintindihan po kung ang hukuman, baka magkaroon ng atubili na papasukin ako bilang abogado ni Tatay Digong, no, kasi tanim kaso na yan. So hanggang hindi mag-grant ang aking asylum, mukhang wala akong pag-asa na payagan pumasok na hukuman. Atay naman natin yan, pinagdadasal natin yan at sana nga mangyari na sa lalong mabilis na panahon. Dahil ang importante sa akin ay yung makapanayan man lang si Tatay Digong, no? Matapos ng halos 2 taon na narito ko sa labas ng kulungan niya na nag-aantay para siya ay makausap at makapili. Pero kahapon nga po, ang mga miyembro ng ICC nagbutuhan, sugiin itong si Karim Khan. Well, dahil sa pagtutulong niya sa akin, I find no sympathies for him. Ang sinasabi niya, gawain lang daw yan
ng mga estado ng Israel dahil at saka ng Russia dahil daw ay kinasuhan niya si Netanyahu at saka si Putin. Pero katotohanan naman, wala namang pakialam yung Israel at saka yung Russia sa ICC dahil minsan di naman sila naging miyembro. So bakit pa kinakailangan siyang balikan? Dahil alam naman nila, hindi nila malilitis itong si Netanyahu at si Putin dahil minsan hindi sila naging miyembro. Bagamat, yan din po ginagawa nila kay Tatay Digong. No? Hindi lang tayo miyembro, nagpipimilit pa na litisin si Tatay Digong. Pero ang importante na pag-usapan natin, kaya siya tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagiging manyak. Na minanyak niya yung isang batang abogado na nagtatrabaho para sa kanya. Ibig sabihin, meron talagang depekto ang pagkatao nitong si Karim Khan. Ang tanong, paano kaya nakaapekto sa kanyang desisyon na sampahan ng kaso si Karim Khan at humingi ng warrant of arrest yung kanyang depekto sa pagkatao? Kung yung kanyang depekto ay pagkamanyakis, hindi kaya meron pa siyang ibang depekto sa kanyang karakter. Una-una, alam na natin na nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya kasi bagamat siya ay naging prosecutor na at siya ang nagsimulan ng investigasyon laban kay Tatay Digong, itinago niya na nung mga nakalipas na panahon pala, nag-abogado na siya para sa mga di umano mga biktima ni Tatay Digong sa drug war. Kaya po bawal yun kasi nga po sa sistema ng ICC na dapat ganyan din ang tingin ng mga prosecutors. Ang trabaho nila ay hindi lamang para kumuha ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan kumuha rin ng ebidensya na nagpapatunay ng walang pagkakasala at kung marami talaga yung ganyang ebidensya, irekomenda na i-dismiss ang kaso. Paano pala yung dungis sa pagkatao ni Karim Khan, merong ang aligasyon na nanggaling kay Zaldico na nagpalabas siya ng 2 million. Hindi natin alam kung kanino napunta yung 2 million. Ang alam lang natin, sabi ni Zaldico, ibinigay yung $2 million kay Trillanes. No, hindi natin alam kung yan ay binulsa ni Trillanes. Pero siyempre naman, dahil nandiyan nga yung mga investigador nila, may posibilidad at hindi natin maaalis sa ating isipan na talaga nakarating din sa mga ICC investigators yan. Kasi nga, parang wala silang kahit anong ebidensya na magpapakita sa kawalang kasala ni Tatay Digong na kinonsidera. Lahat na lang ay ebidensya na pinroduce at itinuro ni Trillanes. Alam nyo, yung sistemang ganyan, mali na yan. Hindi dapat ganyan ang investigasyon ng mga prosecutor na sa isang tinatawag nating inquisitorial system kasi ang trabaho ng prosecutor, silang kakalap ng ebidensya either sa pagkakasala o sa kawalang pagkakasala. Ay naging one-sided. Kaya tuloy, nagkaroon ng dungis ang buong investigasyon ng ICC dahil hindi mo mahihiwalay yung proseso na ipinatupad sa ilalim ng isang tao na ngayon ay sinesanti na ng mga miyembro ng ICC dahil hindi nga mabuti ang pagkatao. So paano natin ngayon maaasahan na nagkaroon nga ng patas na investigasyon samantalang merong andungi sa pagkatao nitong si Karim Khan, di ba? So ngayon, dapat siguro buksan din ng Assembly of State Parties yung investigasyon at lahat ng mga ginawang investigasyon ni Karim Khan. Kasi nga, ang dungis ng pagkatao, kahit saan mo aspetong tignan, basta may dungis na yan sa buong pagkatao niya at sa lahat ng kanyang mga ginawa. Pero habang nagkaroon ng desisyon na sisantihin si Karim Khan, meron na namang isang bansa na Latin America, sa Venezuela, na nagbitiw na rin bilang miyembro ng ICC dahil nga daw ang ICC ay bias. So itong buwan na ito, ay naku, lima-lima na pong mga bansa ang bumitiw. No? Nandyan yung Mali, nandyan yung Burkina Faso, nandyan yung Niger, pang-apat ang Venezuela. Tapos before that, syempre, nagbibitiw na lahat. Ano ba ito? Yung may isa pang African country na hindi ko maalala kung ano yun, pero pang-limang African country na yan. No? Tapos syempre Pilipinas. Yung Hungary, dapat ang kauna-unahang bansa sa Europe na bibitiw, pero since nagkaroon ng bagong eleksyon, pinagpaliban muna ang pagbibitiw. Pero dahil nga sa ginagawang kampanya ng Amerika na ang pangako talaga nila, brick by brick, talaga bubuwagin nila itong ICC, diyan po nabubuhayan tayo na kapag wala ng ICC, wala naman silang gagawin, wala na silang alternatibo, kung hindi pa uwiin talaga si Tatay Digong. At yan naman ang pinagdadasal natin. Dahil nga meron tungis itong prosecutor na nasa likod ng mga kasong na sinampah ng ICC at ngayon ay dinidinig ng ICC, inaasahan natin na ito'y magdadagdag pressure pa dun sa pressure na ina-apply ng Amerika para bumugin ng korte at maging dahilan nga ng makauwi na si Tatay Digong. No? Ay wag po kayo mag-aalala dahil at the rate na ang Amerika mismo naglalabi para ang kanyang mga aliado ay bumitiw na sa ICC, hindi ako magtataka kung ang African Union ang magsisimula, bukod pa dun sa 5 African states na bumitiw na, 55 member nations yung African Union na yan, baka en masse, no? Baka 20, 30, sabay-sabay na magbibitiw yan. At kapag nangyari yan, dagok yan sa buhay ng ICC dahil una-una, mawawala yung kontribusyon ng napakadaming mga bansa para doon sa operasyon ng ICC. At sa akin, ang pinaka-crucial, yung magiging kasagutan ng Japan dahil ang Japan ang pinakamalaking kontribusyon ngayon sa ICC. Kaya nga, ang ICC President ay isang Haponesa. Pero napakahirap naman sa parte ng Japan na baliwalain yung ginagawang panawagan ng Amerika na ang mga aliado nila ay dapat bumitiw na, itigil na ang funding sa ICC at saka ipatupad yung sanctions ng Amerika laban sa ICC at mga opisyalis niya. Alam niyo po, meron lang akong konting sasabihin tungkol sa mga sanctions. Sa ngayon po, nabubuhay pa rin ng ICC kasi karamihan ng mga bangko ng ICC at ang kanilang mga opisyalis ay nandito sa Europe. Kaya naman, naaapektuhan yung pagpapadala ng mga pera ng mga judges at opisyalis ng ICC doon sa kanilang mga bayan kasi dadaan yan doon sa SWIFT system, na American system. Pero ngayon talagang pinainting pa ni Trump ang kampanya laban sa ICC. Ang mangyayari dyan,
Meron kasing batas sa Amerika na nagsasabi na lahat ng mga korporasyon na doing business in the US, pag hindi sumunod sa sanctions ng Amerika, ay po pwedeng maging dahilan din para ipatigil na ang kanilang pagnenegosyo sa Amerika. Sa tingin ko, yan ngayon ang gagawin ni Trump. Sasabihin niya, maski ang mga bangko ng mga opisyalis ng ICC ay nasa Europa, lahat ng mga bangko sa Europa na nagpapadala ng pera sa Amerika o nag-i-invest sa Amerika, pag hindi sumunod sa sanctions, masasanction din sila. So tingin ko, yan talaga yung simula ng kamatayan ng ICC. Kasi ngayon, alam niyo ba, na pati sa email, wala na silang Yahoo, wala silang Gmail. Ang ginagamit nila ngayon ay Proton. Pati sa software, wala na silang Microsoft kasi American yan. Hindi ko alam po ang ginagamit nila ngayon. No? Pero sa tingin ko, yan talaga yung proseso na maiipit ang ICC. Kapag ginamit ng Amerika yung batas na nagsasabi na kinakailangan sumunod sa sanctions ang lahat ng mga dayuhang kumpanya, maski hindi sila principally based sa Amerika. Dahil pag hindi sila sumunod sa sanctions, babawalan sila na gumawa ng kahit anong negosyo dyan sa Amerika. Well, ang Pilipinas po, nagsabi na hindi sila makakasunod daw dun sa kagustuhan ng Amerika dahil ibang ating pulisiya. Yan po yung yabang ni Marcos Jr. na palibasa, akala niya, importante siya sa Amerikano dahil pinapagamit ang mga teritoryo, pwedeng baliwalain ang kagustuhan ni Trump. Pero sa tingin ko nga po, ang kasagutan, kung gagalangin ng Amerika yung ganyang kasagutan ni Bongbong Marcos ay nakasalalay doon sa magiging relasyon ng Amerika at ng China. Dahil kung ang relasyon naman ng Amerika at China ay maging mabuti, hindi na nila kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship. At kapag nangyari yan, makakatikim talaga itong si Trump. Abangan lang po natin ang susunod na kabanata. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakakataba po ng Ayan, so ang point po ni Attorney Harry Roque dito, kapag madismantle na itong ICC na ito, kasi unti-unti ng mga tumiwalag na ang miyembro, wala talaga silang magagawa, mapipilitan talaga sila na makalabas si Tatay Digong. At yan po palakpakan yan. Palakpakan yan. Hopefully, no, alam naman po natin na mananaig talaga ang kabutihan. No? Ang Panginoong Diyos, hindi po natutulog ang Diyos, gising po ang Panginoon. Alam naman po natin ang katotohanan po patungkol po kay Tatay Digong, di ba? Heto naman, panoorin natin itong interview ni Senator Alan Peter Cayetano kanina ito na sa Senado. Ito, ito yung panggigipit ng administrasyon dito sa minority ng mga senators. Okay? Ito po, panoorin natin. Will this be that the Senate is already resuming with impeachment, with budget, with LEDAC bills? We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang na itaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Di ba? Halimbawa sa economy. When I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as a Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay na okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, sa impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka, but let's say 4 to 7 yung session. So ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast, or dinner, is dinner. So kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat